Ang lahat sa itaasan, siya'y kapurihan, ngayon at magpapagandaan. Ang sampahang ng Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narit sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakross-posting ng mga chapels, groups at communities. At ang ating intensyon para sa lahat ng mga tatay o mga ama. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi makikita ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa agad-agarang resulta o mga kagulat-gulat na pagbabago. Makikita ito sa pagtugon natin sa Diyos bunsod ng ating pag-ibig sa Kanya. Kung magiging bukas tayo sa Kanya at sa Kanyang kaganahang loob, magiging instrumento tayo ng pagbabago. Taglay ang kababaang loob, maaari tayong maging mga aktibo at epektibong tagapagtayo ng kaharian ng Diyos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulutan na. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Pinoong Diyos, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugno sa kanan ng Ama. Maawa ka, Maawa ka sa amin. sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad sa iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko'y yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumungad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa. Na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapananariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y
gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niya'y wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Lebano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Luntian, matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid, dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi papapa sa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito, o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Salita ng Diyos, pangbuto, natanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay matulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos nyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay may hitik sa mga butel. Pagkahinog ng mga butel, agad itong igagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butel ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Anupat ang mga ibon ay nakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pang-unawa. Hindi siya mangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng salirinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ang ating pong tema, na tema rin para sa mga tatay, pagtitiyaga. Sa salitang Hebreo, ang pagtitiyaga ay sablano. Sa salitang koinoko na Grigo, sapagkat ang ating pangalawa at ang ating ebanghelyo na pagbasa ay sa koinoko na Grigo, ang pagtitiyaga ay ipomoni, na nasali naman ito sa lahat ng Latin na pasensya. Sa atin ay pagtitiyaga. Dahil sa pagtitiyaga, sinasabi ni Propeta Ezekiel sa ating unang pagbasa, Kapitulo 17, verso 22 hanggang 24, na yung pinakaaba at maliit na mga tanim ay pagyabungin ng Panginoon at ito'y itanim niya sa itaas. Ito ang simbolo ng kanyang panibagong pagpapahayag ng kabutihang loob na ang buhay ng tao ay masimbolo ng mga kahoy na kung ikaw ay aba, ay kagaya ka na ng sedro na pagyabungin ng Panginoon pag tumatalima sa kanyang kalooban. Sapagkat ayon pa sa Salmo 91, pangalawang bersikulo ay sinasabi na totoong kalugod-lugod ang Diyos, kaya magpasalamat tayo sa Kanya. Kaya po sa ating pangalawang pagbasa, sa pangalawang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, Kapitulo 5, verso 6 hanggang 10, kailangan tayong magtiyaga. Dahil maging kalugod-lugod sa Panginoon ang ating gawain kapag tayo ay may pasensya at pananalig sa Diyos. Kalimitan, tayo ay wala ng pasyensya. Sa ating modernong panahon, ng lahat
ay mabilis na ang koneksyon. At mayroon na mga instant na mga pagkain at iba pa. Parang ang pagtitiyaga ay parang ideya na lang. Kung minsan kulang na tayo sa pasyensya at madali tayong ma-stress dahil sa napakabilis na pagdaloy ng lahat ng mga pangyari sa modernong panahon. Ang noon ay mangyari sa isang linggo, ngayon sa isang segundo, pwede mo nang malaman ano ang nangyayari, halimbawa, doon sa ibang bansa. Pero dahil sa napakabilis ang lahat, kuminsan sa ating pagbukas sa mga cellphone, o dili kaya sa internet, sa computer, napakabilis ang lahat ng bagay, ngunit hindi na ang tao tumitingin sa mga tunay na pangyayari, napunta na sila sa mga tinatawag na virtual reality, realidad na hindi totoo. Gumagamit ng AI o kaya mga apps na kung minsan hindi na napokus ang tao tungo sa Diyos. Kaya dito nating tingnan ang ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 34, na kung saan nagpahayag ang ating Panginoon tungkol sa pagtitiyaga ng Diyos. Pasensya ng Diyos sa atin. Hindi tayo binitawan ng Diyos. At dahil dito, mayroon siyang dalawang talinghaga. Ang unang talinghaga ay tungkol sa nagtanim, naghasik ng binhi. Ang pangalawa ay tungkol sa pinakamaliit na binhi ng mustasa. Dahil ang paghahari ng Diyos ay paghahari sa loob ng mga puso natin, kinakailangan na ating ipahayag sa pamagitan ng isang kwento na ihambing natin halimbawa ang paghahari ng Diyos sa naghasik ng binhi, na kung saan ang isang magsasaka, kapag ito'y magtanim, hindi niya alam kung paano tumubo at lumaki at nagbunga. Basta't alam niya, sa isang panahon, ito'y anihin na niya. At ganun din ang paghahari ng Diyos. Sa paghahari ng Diyos, ito ay tumimo sa bawat puso ng tao. Hindi natin alam sino yung mga anihin para sa kaharian ng Diyos at sino yung itapon sa impyerno. At dapat nating tingnan na ang pinakamaliit na bagay ay mayroon palang halaga. Ipinapahayag sa pangalawang kwento ng ating Panginoon, versikulo 30 at sumusunod, Kapitulo 4, Ebanghelyo ni San Marcos, ang tungkol sa butil ng mustasa. Pinakamaliit. Ganon din ang paghahari ng Diyos. Magsimula sa maliit. Kuminsan hindi ito napapansin, ngunit ito'y lumago. At ang paglago nito, kailangang kilanlin sa lahat ng tao na ang paghahari ng Diyos ay hindi paghahari ng tao, hindi sa pagtupad ng kanyang mga kinamalingan sa buhay, hindi ang kanyang mga ninanais sa buhay, bagkos ang paghahari ng Diyos ay una sa lahat ang paghahari ng kultura o sining ng pag-ibig na nababatay sa Diyos. Pangalawa, ang buhay na may kapayapaan dahil may kapatiran, may pagkakaisa ang lahat sa pangalan ng Diyos. At pangatlo, ang kabutihang loob ng bawat isa sapagkat may kabutihang loob ang Diyos na napapahayag sa paggawa ng mga mabuti, mga taong may kabutihang loob at gumagawa ng mabuti sa kapwa. At ito yung pagpapahayag na ang Diyos ay naghahari sapagkat kahit papaano ang tao, kahit makasalanan at marupok, ay nagiging matatag at naging imahin din ng Diyos sapagkat marunong makitungo sa kapwa, marunong tumulong sa kapwa, marunong makinig sa kapwa-tao, marunong makikisama at makilakbay sa kanyang kapwa-tao, marunong makiramay sa lahat ng panahon, lalo na sa panahon ng pinagdaan ng napakalalim sa isang tao.
Kaya ang lahat ng ito ay ang pag-unawa na ang Diyos ay nariyan na. Ang paghahari niya ay nariyan na rin, ngunit hindi napansin. Sapagkat ang pinapansin ng tao ay ang kanyang sarili at ang kanyang mga sariling hangarin. Ang kanyang pinapansin ay ang mga moderno na mga gadgets o dili kaya ang pera o anumang mga kayamanan sa mundo, anumang mga kapangyarihan sa mundo. Nakalimutan na niya. Ang lahat dapat ay para sa Diyos. Ang dapat nating sentro sa buhay na magbigay saysay ay ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, para ka sa Diyos. O parang ayaw ninyo. Ulitin, para ka sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo para sa mundo. Hindi tayo para sa material na bagay. Para tayo sa Diyos. At dahil para sa Diyos, ang lahat ng ating gawain, ang lahat ng ating tunguhin ay para sa ikapupugay sa Kanya, sa luwalhati na maibigay natin sa Diyos kung tayo'y nagbabalik loob, gumagawa ng mabuti at may adhikain para sa kabutihan ng lahat. Ang Diyos ay naghahari, hindi mapapansin, ngunit nariyan lang siya. Kung makatok siya sa ating mga puso, pakinggan natin ang kanyang tinig na ating mapakinggan sa ating mga budhi, mga konsensya sa pamagitan ng malaliman at taimtim na panalangin at pagnilay-nilay. Naway, Diyos ang siyang saysay at kabuluhan ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanausuran mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, mamakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, isamo natin sa Ama ang patuloy na paglago ng pag-ahari ng Diyos dito sa lupa, ang pag-ahari ng katarungan, kapayapaan, pagkakapatiran at pag-ibig. Idalangin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang lumago ang simbahan, ang pamayanan ng Diyos, sa pangangaral at pagiging saksi ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawang maging masigasig ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang pagsisikap na may tanim ang salita ng Diyos sa puso at isipan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang kapangyarihan tungo sa tapat at epektibong paglilingkod sa pamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gamitin nawa ng mga nagtatrabaho sa media ang kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng katotohanan ng walang kinikilingan at para sa kabutihan ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng pag-asa ng mga may sakit, mga naghihingalo, mga may hirap at mga biktima ng pang-aabuso sa tulong ng kanilang komunidad at ng mga mahal nila sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama namin,
Dinggin mo ang aming mga kahilingan at gawin mo kaming karapat-dapat sa mga pagpapala mo. Langalang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkalumong kami huwag magkulang sa inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa buhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa kasangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglakak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa namang ngalisi si awit ng papuri sa pahis sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makakubok, nagpuno ang langit at lupa, ng kadahilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa mga Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay nga na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Alonso Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na marigaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, na nagpahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa apitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas. Pinupuri ka namin, Panginoon at Ama ng lahat ng buhay, na nagkaloob sa amin ng Ama sa aming pamilya. Sa araw na ito, pinarangalan namin sila at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mabuting bagay na napasa amin dahil sa Kanya. Ang pagmamahal niya sa amin ay tanda ng banal na pagtuyo at pakibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin ng iyong banal na pangangalaga ang patuloy niyang pagmalasakit para sa aming pangangailangan at kapakanan. At pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagpaparangal namin sa kanila. Pagkalooban mo sila sa araw na ito, na iyong katatagan at banal na kapangyarihan, upang patuloy silang maging sagisag mo, Panginoon naming Diyos, at malaparing manggulang ng aming pamilya. Buong karangalan nawa naming ipagmalaking dalhin ang kanyang pangalan. Manalangin kami na manaog nawa sa Ama ng aming mga tahanan itong pagbasbas sa lahat ng mga biyaya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat po sa lahat ng mga dumalaw ngayon sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kayong narito sa loob at sa labas, at kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform o posting sa iba't ibang paraan, at mga tumutulong sa ating Quiapo Church sa pamakatulong tayo sa kapwa nating ilangan. Salamat po sa lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, at lahat ng mutulong sa atin. Naway ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyo, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Pagtitiyaga ay una ginawa ng Diyos sa atin upang marunong rin tayong magtitiyaga sa paglago ng kanyang paghahari sa ating mga puso, sa bawat tahanan at kung saan man tayo, upang siya ang tunay na hari at kabuluhan ng buhay. Ngayon po, ang pusbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga may bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Mahal na rin. pong Isus Nazareno, inagmos ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtanawan nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw ay kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Sinasama